but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want no more. Open now the crystal fountain whence the healing stream doth flow. Let the fire and cloudy pillar lead me on my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside. Bear me through the swelling current, land me safe on Canaan's side. Songs of praises I will ever give to thee. I will ever give to thee. Songs of praises I will ever give to thee. I will ever give to thee. I will give songs of praises. 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 I will give songs of praises to thee. Good day everyone! Isa na naman pong napakagandang umaga na tayo ay ginising ng ating Panginoon para salubungin ang bagong araw na may bagong pag-asa. Salamat po sa mga kapatiran natin na patuloy na sumusubaybay sa Prayer Covenant ng St. Paul United Methodist Church na ating pong ginagawa araw-araw po mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na 6:00 ng umaga. So sana po sa ating pananatili sa gawain ito ng ating Panginoon, tayo po ay lumalago sa ating buhay espiritual na alam ko pong ikagagalak ng ating Panginoon. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito, kapahayagan ng iyong kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin upang muli naming mapag-aralan, mapakinggan, mapagbulay-bulayan iyong mga salita. At ito, Panginoon, ay magbigay pag-asa, kasiglahan sa aming buhay, sa patuloy, Panginoon, na pagharap namin sa napakaraming hamon ng buhay. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami na sa umagang ito ay maunawaan po namin ang tunay na mensahe ng iyong salita na aming mapapakinggan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na laging magkaroon ng kasabikan sa iyong mga salita sa ikalalago ng aming pananampalataya at umaasa ako, Panginoon, na madama ng bawat isa ang iyong presensya sa umagang ito. Ito po ang aking samud dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating tatalakayin ay base po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 114. Ito po ay awit ng pagunita sa Exodo. Samahan niyo po akong basahin ang awit, Kabanatang 114,
sa magandang balita Biblia na ganito po ang ating mababasa. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y kaniyang inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan lahat ay lumikas. Magmula na noon, ang lupaing Huday naging dakong banal at bansang Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita, nagbigay ng daan, magkabilang panig ng ilog Jordan ay tumigil naman. Maging mga bundok katulad ng tupa ay pawang nanginig, pati mga burol nanginig na parang tupang maliliit. Ano ang nangyari at ikaw o dagat, nagbigay ng daan? Ikaw ilog Jordan, bakit ang tubig mo ay tumigil naman? Kayong mga bundok, bakit parang kambing na nagsisilundag? Kayong mga burol, maliit na tupay, inyo namang katulad. Ikaw o daigdig, sa harap ni Yahweh, ngayon ay manginig. Dapat kang matakot, sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Sa malaking bato, nagpabukal siya ng saganang tubig, at magmula noon, ang tubig na ito ay nagiging batis. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Ito pong salmo or mga awit, kabanatang 114, dito po ay isinulat ni David ang awit na ito para alalahanin ang pagkahango ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa napakahabang panahon. The deliverance of Israel from Egypt. Kung kayo po ay nakinig ng ating devotion noong Lunes at kahapon, nabigyan po tayo ng kaunting paalala. Alam ko po na familiar na kayo sa kwento dito sa Exodus. At dito po nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos, kung paano niya inantabayanan, kung paano siya kumilos sa buhay ng kaniyang bayang Israel. Kaya sa maraming pagkakataon, naihayag ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan sa maraming beses, sa iba't ibang kaparaanan, ang kaniyang paggawa ng iba't ibang himala na kapahayagan ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan. So dito po, kung atin pong aalalahanin ang kasaysayang ito sa Exodus, ay maaalaala po natin yung kapangyarihan ng Diyos, kung paano niya nagawa yung mga bagay na nakatulong. Ito po, ang Diyos po ang tumulong sa kanyang bayang Israel para mapatunayan ang kanyang katapatan, yung ipinangako niya sa kanilang ninunong si Abraham, Isaac at Jacob. Ito pong Salmo 114 ay inaawit po ito ng mga Hudyo tuwing sila po ay magdiriwang ng tinatawag na Pesach or Passover. Ito po ay kasabay ng pagdiriwang natin ng Holy Week. Kaya't ito pong Salmo 113 at 114 ay madalas po nating naririnig. Kaya't sinasabi nga po ni Haring David na siyang may akda ng awit 114, laging alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Kaya't ito pong salmong ito ay hindi nawawala sa kanilang pagdiriwang. So ano po ba ang nais na ihayag ni David
sa pag-alalang ito sa kasaysayan sa Exodo. Una, nais po niyang kilalanin natin ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang may kapangyarihang hawakan ang lahat ng kaniyang nilikha. Sinabi po sa verse 3 to verse 6, binanggit lamang dyan ang ilang mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Nahati ang dagat para sila ay makatawid, tumigil ang magkabilang panig ng ilog ng Hordan, inuga niya ang bundok at mga burol. Ang lahat ng ito ay kapahayagan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya't sa pangyayari pong ito, dapat pa po ba tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos? Ang Diyos ay nagpakita ng kaniyang kapangyarihan na kahit na yung mga bagay na hindi natin mapaniwalaan na magagawa niya ay nagawa ng Panginoon. So alam po natin na walang bagay na hindi nagagawa ang Diyos, kaya't walang dahilan na hindi tayo magtiwala sa ating Panginoon. No, He deserved to be praised and glorified. Pangalawa, nais ng salmista na makita natin ang katapatan ng Diyos sa kaniyang pangako. Sinabi po ng ating Panginoon at pangako niya sa kanilang ninunong si Abraham na bubuo sila ng isang bansa for the purpose of being a special people or God's people. Sa kwentong ito sa Exodo, alam po natin na kahit na sila ay pinatnubayan ng anghel ng Diyos mula pa ng lisanin nila ang bayan ng Ehipto, no? Pero ang nakalulungkot na pangyayari, no, nung sila po ay nasa ilang na, no, hindi po sila nakapaghintay. Hindi po nila nahintay si Moises. Napakahabang panahon, kaya't kung ano-ano ng mga bagay ang kanilang ginawa, no? Nasaktan nila ang Panginoon sapagkat ang kanilang ginawa ay labag sa kalooban ng Diyos. No, gumawa sila ng Diyos-Diyosan at kanila itong sinamba na ikinagalat naman ni Moises. Alam ko po na nakita natin dito yung katigasan ng ulo ng mga Israelita na sa halip pahalagahan nila ang ating Panginoon at pasalamatan sa kanyang ginawa, pero no, sa halip na ito ang gawin nila, no, sila po ay gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng ating Panginoon. Naging matigas po ang kanilang ulo at talagang nakita po natin yung kanilang pagsuway. Kaya't ang sinasabi nga po, talagang matitigas ang ulo ng mga tao. So itinuturo po dito ng salmista, no, sa kabanatang ito na kanyang sinulat ang kahalagahan ng pagsunod at pagsamba. Nakita po natin nung sila ay lumikas na sa bansang Ehipto, si Moises, no, ay sumunod sa iniutos ng ating Panginoon. Kaya naman, no, ang Panginoon ay ginabayan sila. Di po ba sila ay sinundan ng pillars of cloud, ng ulap na siyang humaharang sa init sa kanilang paglalakad, at sa ano naman, sa gabi naman sila ay tinatanglawan ng pillars of light. So ganun po sila sinamahan ng Panginoon, pinangunahan sila sa kanilang paglalakbay. Kaya't kung sa atin po ito nakita natin yung kabutihan ng Diyos, dapat po ito ay ating itanim sa ating puso at habang buhay nating alalahanin kung gaano naging ganon kabuti ang ating Panginoon. So, nandoon po yung kahalagahan ng pagsunod. Pag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon at yung nais niya ang ginagawa natin, no, makakaasa po tayo na kakamtan natin
yung pangako ng ating Panginoon. So ano po ang magandang larawan na ating nakita dito sa kasaysayang ito ng Exodo? Ano po ang kaugnayan nito sa ating buhay sa pangkasalukuyan bilang mga mananampalataya? Para po sa akin, itong paglayang ito ng bayang Israel sa bansang Ehipto, ito po ay masasabi kong katumbas sa pagpapalaya sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. It is an act of redemption. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kasalanan. Hinango niya tayo from the darkness, mula po sa kadiliman, at binigyan tayo ng bagong pag-asa ng ating Panginoon. At ito po ay ginawa niya dahil sa awa at habag niya sa atin. Inaasahan naman po ng Diyos na matupad yung layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam ko po na tayo nilikha ng Diyos, bawat isa sa atin ay may layunin na inaasahan ng ating Panginoon, na tayo po ang magre-represent ng ating Panginoon. So bilang mananampalataya, makita sa atin yung katangiang meron ang Panginoon, at ang buhay nating ito ang magsisilbing liwanag, no, dito sa lupa, upang tayo naman ay makaakay ng kaluluwa. No, maibahagi natin ang mga bagay na ating nararanasan or mararanasan pa sa iba, para naman ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ay dumating yung panahon na lahat tayo ay sabay-sabay na magpupuri at dadakilain ang ating Panginoong Hesus. Nais ng salmista na lagi nating aalalahanin ang lahat ng kabutihang ginawa niya at patuloy na ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na kung nararamdaman po natin na tinatawag tayo ng ating Panginoon sa larangan ng paglilingkod, huwag po natin itong ipagpaliban para wala po tayong pagsisihan. Alam ng Diyos ang ating kakayahan. Alam ng Diyos na kaya mong gawin yan, pero minsan tayo po, no, ipinagkakait natin yung mga bagay na pwede nating gawin. Alam po ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Kaya't kung nais po natin na maranasan ang pangako ng Diyos, kung nais po natin na tugunin tayo ng Diyos sa ating mga pangangailangan, dahil alam po natin na God cares for our needs, no? Sa Kanya nang gagaling ang lahat ng bagay. Kung nais po natin na maranasan ang lahat ng yan, no, maranasan natin at tanggapin natin ang mga pagpapalang nagmumula sa ating Panginoon, ang kapayapaan ng buhay, tayo po ay mag-umpisa na suriin natin ang ating mga sarili. Alam ko po na sa bawat sandali ng ating buhay, tayo po ay nakakagawa ng mga bagay na nakalulungkot o labag sa kalooban ng Diyos. Kaya kung sino man po sa inyo ang hindi pa, no, na isusurrender o na isusuko ang buhay nila sa Panginoon, panahon na, kapatid, isuko mo ang sarili mo sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas, at tayo po ay magtiwala, sumunod sa Kaniyang ipinag-uutos, at ipasako po natin ang buhay natin sa Panginoon. Dapat siya po ang nagiging priority po natin sa ating buhay. Alam ko po na lahat tayo ay nagnanais na makamtan ang iniaalok sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan. So wala po tayong gagawin kundi ang isuko natin ang ating sarili. Kilalanin natin ang ating Diyos bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at hayaan po natin na ang Diyos ang siyang humawak ng buhay natin. Sumunod tayo sa landas na itinuturo ng Diyos, at tapusin po natin yung ating landasin na yon. At alam po natin na ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay ating makakamtan. Yun po ang dulot ng ating pananampalataya. Umaasa tayo na something good will happen in the future. Yun po ang
meron tayo ngayon, yung punong-puno tayo ng pag-asa dahil sa ating pananampalataya. So, alam ko po na sa umagang ito, no, meron po tayong natutunan at sikapin po natin na ang buhay nating ito ay laging nakaayon sa naisin ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Kapahayagan, Panginoon, ng iyong kadakilaan at kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa paalala mo sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na kahit kami naririto, kahit kami, Panginoon, ay babad sa iyong mga salita, dumarating pa rin po, Panginoon, ang mga oras na kami ay nakalilimot. Nakatuon pa rin kami sa aming mga sarili. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at tulungan mo po kami na itong pananampalatayang meron kami ay amin pang mapagtibay. Mapalalim pa namin, Panginoon, ang relasyon namin sa iyo sapagkat alam ko po na anuman ang dumating na mga challenges, pagsubok sa buhay na ito, amin po itong mapagtatagumpayan dahil kasama ka namin. At umaasa ako, Panginoon, na pagkasama ka namin, kami ay iyong pagtatagumpayin, kami ay iyong ililigtas sa anumang mga kapahamakan sa aming mga daraanan. Tulungan mo kaming maging matatag, dakilang Diyos. At nawa ang mga pagkakataon na kung minsan kami, Panginoon, ay nalilinsad, dakilang Diyos, tulungan mo kami. Alalayan mo kami, O Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. At nawa, ipaalala mong lagi sa amin ang aming tungkulin bilang iyong mga anak. Lahat po kami ay nagnanais na makamtan ang iyong iniaalok sa amin na buhay na walang hanggan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na laging manatili sa daang itinuturo mo po sa amin. Dalangin ko po, O Panginoon, ang mga anak mo sa mga oras na ito na hindi pa, O Panginoon, nakakakilala ng lubos sa iyo. Dakilang Diyos, patuloy kang mangusap sa buhay ng mga anak mong ito upang maibigay po nila yung kanilang kakayahan, ang kanilang talento, maipaglingkod ito sa iyo at patuloy na magpuri at dakilain ka ng iyong mga anak na ito. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming kahinaan, bigyan mo kami ng kalakasang nagmumula sa iyo. At sa amin pong patuloy na paghayo, inaasahan po namin ang iyong pagyakap, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.